Ito ang sikretong paraan ng pamilya namin. Garantisado ang lasa. Masarap na, mura pa. Miss, 20 stick pa nga. Napakasarap talaga ng barbecue na ito. Heto na po. Heto na. Ipinagtabi ko kayo ng upuan. Dito na kayo maupo. Salamat sa pagpunta. Heto, nandito na ang mga barbecue nyo. Ang galing niya. Mas magaling pa siya kaysa sa mga Michelin chef. Totoo yan. Nagmaneho pa ako ng 2 oras para lang makakain ito. Kain lang kayo ng marami. Napakasarap ng barbecue niyo araw-araw na akong pupunta rito. Sige po. Bibigyan ko kayo ng libreng inumin mamaya. May sunog! May sunog! Bakit siya nawala ng malay? Tumawag na kayo ng 911. May sunog! May sunog! Bilis, umalis na tayo rito. Ang sakit. Ate, Sino ka? uminom ka muna ng tubig. 2 araw kang walang malay. Ina? Ikaw ay. Ate, ako ito, si Jilan. Malas ka sa buhay. Hindi pa ba sapat na nawala ang mga magulang mo dahil sa'yo? At pati pamilya namin ay gusto mong idamay? Pagdating sa trabaho ay tamad ka. Pero pagdating sa pagkain ay napakasipag mo. Simula ngayong araw, huwag ka nang aasang makakakuha pa sa pamilya Chen ng kahit isang butil ng kanin. Zilan. Ate, ayos ka na ba? Noong isang araw ay nagtangka kang saktan ang sarili mo. Wala na kaming pera para kumuha ng doktor. Tingnan mo itong mabuti. Ang anak kong si Chen Yuanding ay isa ng kusinero sa mansyon ng Daiho sa Changsha. Ang isang katulad mong walang silbi dahil hindi man lang makapanganak ng lalaki. Ano pang silbi mo rito? Layas. Ina! Kung lalaki ka lang sana, hindi sana ako palalayasin. Napunta ako sa ibang panahon, pinalayas sa bahay, at minaltrato pa ang bata. Ina! Anong klaseng kamalasan ba ito? Oh. My God. Ate po. Ito ang hipag kong si Chen Jilan, at ang anak na pinagbuntunan ng galit ni Chuyi, si Xiangling. Salamat. Pasensya na po, pasensya na. Maraming salamat po. Naging ina ng walang hirap, may kasama pang hipag. Pero mas malinis pa ang bulsa ko kaysa sa mukha ko, at parating na ang mga kaaway ko. Sige, pinaglalaruan niyo ako, di ba? Ate, Ina! Bakit lahat ng ito ay walang laman? ate, ito na lang po ang lahat. Ang iba pang makakain ay kinuha na ni Tia noong kamalawa. Walang hiya, ang matandang bruhang iyon. Ate, huwag mong gawin iyan. May parusa ang pagtapos sa buhay. Maaari kang maparusahan ng malubha. Sino ang may balak manakit? Ako. Hindi rin pwedeng saktan ang sarili. Ate, kapag ginawa mo uli iyon kami ni Xiangling, ay mawawalan na talaga ng pag-asa. Ina! Wag po! Wag niyo pong iwan sa Xiangling! Bitawan niyo nga ako. Sino ang nagsabing mawawala na ako? Naghahanap lang ako ng makakain. Ano man ang mangyari, kailangan muna nating mabuhay. Heto.
Kumain ka na, Xiangling. Hindi po kakain si Xiangling. Ibigay niyo na lang po iyan kay Lola. Kapag natuwa si Lola, hindi na niya tayo palalayasin. Mula ngayon, lahat ng gagawin ni Ina na kahit anong bagay, hindi mo na kailangang ibigay sa iba. Kumain ka na. Heto, Zilan, kumain ka rin. Simula sa araw na ito, tayong tatlo ay maghahati na sa lahat ng pagkain. Hanggat narito ako, hinding-hindi ko kayo hahayaang magutom. Mabuti naman na hindi ka natuluyan ng tumama ang ulo mo sa pader. Ikaw na malas na babae ka, naglakas loob ka pang magnakaw ng pagkain para sa sarili mo. Sumusobra ka na. Hoy, tumigil ka. Ikaw na matandang bruha na walang kabusugan. Ikaw, naglakas loob ka pang insultuhin ako. Ibang klase ka na talaga. Ano iyang kinakain mo? Akin na iyan. Kinakain ko ang pagkain mula sa sarili kong kwarto. Wala kang pakialam. Sa kwarto mo? Sa anak ko iyan. Ako ang biyenan mo. Tingnan mong mabuti, malinaw na nakasulat dito, at kitang-kita ang lahat. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ang bahay na ito ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Sa titulong ito, pangalan ko ang nakasulat. Alam mo iyan. Anong alam-alam ang sinasabi mo? Nababaliw ka na talaga. Ikaw, nagagawa mo nang sumagot sa akin ng ganyan. Ayaw mong umalis? Kung ayaw mong umalis, ako na mismo ang magpapalayas sa iyo. Saklolo, punong baryo, tulungan mo ako. May gulo. May gulo. Hinto. Punong baryo, kailangan ko po ng inyong tulong at hustisya. Tirik na tirik ang araw pero napakaingay ninyo. Wala kayong modo. Bakit ba kayo nagkakagulo? Punong baryo, tingnan niyo po. Chen, dahil pinalayas mo na ang manugang mo, ang bahay na ito ay pagmamayari na ni Chu. Ang pumasok ng walang pahintulot at magnakaw ng pagkain ay kawalan ng modo. Ibalik mo agad ang mga kinuha mong gamit sa kanya. Kung hindi ay isusumbong kita sa mga autoridad. Tama! Masyado ng sobra ang biyenang ito. Pinalayas na nga, ninanakawan pa. Totoo yan. Talagang hindi na sila binigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Ilabas mo na ang mga kinuha mo. Maging disente naman kayo kahit konti. Oo nga. Malas na babae, humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Ginang Chu, mauna na po kami. Sige na, magsiuwi na kayo. Ate, sa ginawa nating ito, siguradong galit na galit sa atin si Tia. Ano na ang gagawin natin sa susunod? Kahit hindi natin siya kinalaban, sa tingin mo ba ay magiging mabuti siya sa atin? Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi na tayo aasa kahit kanino, aasa na tayo sa sarili nating sikap. Hanggat narito ako, hinding-hinding ko nahahayaan ang kahit na sino na apihin kayo.
Heto, inumin mo habang mainit pa. Ito ba ang magaspang na trigo at dongkwi? Bakit parang napakalinamnam nito? Siguradong magugustuhan ito ni Xiangling. Kumain ka pa ng marami kung masarap. Mula ngayon, ipagluluto kita araw-araw. Ate, nagbago ka na, hindi ka na tulad ng dati. Ang lugar na ito, parang naging isang tunay na tahanan na. Ate, pero mauubos na ang ating pagkain. Bukas ba kailangan na nating mamalimos? Hindi tayo mamamalimos. Tayo ay gosyo. Itong 27 barya, ang lahat ng puhunan natin. Jilan, madalas ka sa palengke. Sabihin mo nga sa akin, gaya ng lumang bigas, malagkit na bigas, pulang dates, at balatong, ano ba ang karaniwang presyo ng mga iyon? Pinakamahal po ang bagong malagkit na bigas. Nagkakahalaga ng 8 hanggang 9 na barya bawat salop. Mas mura ang lumang malagkit noong nakaraang taon. Nasa 5 hanggang 6 na barya siguro. Ganoon din sa bigas. Mas mahal ang bago, 4 hanggang 5 barya ang isang salop. Pero ang lumang bigas ay mabibili sa 2 hanggang 3 barya. Ang isang maliit na supot ng tuyong dates ay 7 hanggang 8 barya. At saka po, pinakamura ang balatong, marami ka nang mabibili sa 2 hanggang 3 barya. Ang daok siyang steamed rice cake, na mabango, matamis, at malambot, gamit ang dinurog na pulang dates, na niluto sa singaw at minasa. Ayon, meron na. Jilan, pumunta ka sa palengke ng maaga bukas, bumili ka ng 1 salop ng lumang bigas, 2 salop ng malagkit, at bumili ka rin ng mga dekalidad na pulang dates. Ang matitirang pera naman, ibili mo ng balato at malilinis na dahon ng saging. Ate, uubusin po natin lahat? Kapag hindi po naibenta ang gagawin natin, tapos na tayo. Jilan, nagtitiwala ka ba sa akin? Opo, nagtitiwala ako. Sige, kung ganoon ay susubukan natin. Magtiwala ka sa akin, hindi lang mababawi ang 27 barya na ito, sa halip, dodoble pa ito. Ate, Zilan, titingnan ko lang ito. Malagkit, bigas, tuyong dates, at balatong. Tara. Ina, ang bango, ang tamis. At may mga hiwa pa ng red dates. ate, ito ba talaga ang ginawa natin? Para siyang ulap? At parang kumikinang, ang ganda? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ito maganda. Masarap din ito. Heto. Tikman mo. Ingat ka, mainit ito. Tikman mo. Heto. Ate, napakasarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Ina, maasim-asim na matamis. Masarap. Ayos na. Tayo naman, papangalanan natin itong daok siyang steamed rice cake. Bukas, pupunta tayo sa palengke para ibenta ito. Magtitinda tayo? Ate, pero kapag ang babae ay nagtinda sa palengke, pagchitsismisan tayo ng mga tao. Hayaan mo silang magsalita. Kanila naman ang bibig nila.
Jilan, tandaan mo, pagkain ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mabuhay, iyon ang pinakaimportante. Ate, naintindihan ko na po, walang maaawa sa'yo kung magugutom ka. Ang mahalaga ay may makain. Oo. Malambot at matamis na daok siyang steamed rice cake, 3 barya ang isa, 5 barya ang dalawa. Halik kayo rito at huwag palampasin. Tingin na kayo rito, halik kayo rito, at huwag palampasin. Rice-scented steamed cakes, 3 barya ang isa, 5 barya para sa dalawa. Halik kayo, halik kayo. Tingin po kayo rito, huwag niyo na po itong palampasin. Itong babaeng ito, kung makapagtinda at sumigaw sa kalye, ay walang modo. Wala na ba siyang lalaki sa bahay nila? Hindi ba iyan si Chuyi na tagadulo ng eskinita? Tara, tignan natin. Tara. 3 barya ang isa? Siguro, dahil hiniwalayan ka na, nawawala ka na sa sarili. Ang presyo ng 3 tinapay, ibabayad ko sa isang kagat ng merienda mo? Itong steamed cake nyo, may ginto ba ito o nakakabusog ba talaga? Tama nga naman. Tanga lang ang bibili niyan. Anong gagawin natin, ate? Babaan kaya natin ang presyo? Huwag kang mag-alala. Halikayo, mga kapitbahay, bagong bukas po ang aming tindahan. Gamit ang resipe ng aming mga ninuno para sa rice-scented steamed cake, libreng tikim po. Pagkatapos niyong matikman, saka kayo magdesisyon kung bibili kayo. Ayos ba? Libre? Totoo ba iyan? Libre talaga? Talagang libre? Halikayo, tignan niyo po ito. Tikman natin. Ayoko. Gusto niyo po bang tumikim? Tikim na po, tikim lang po. Mukhang interesante. Ako na ang unang titikim. Napakakinis at maputi. Malambot at matamis, kakaiba ang lasa at maganda ang pagkakagawa. Ayos ito, napakasarap. Masarap ba talaga? Gusto ko ring tumikim. Naku po. Naku po. Huwag kayong magpapaloko. Itong malas na babaeng ito na hiniwalayan ng anak kong si Pamilya Chen sa pagluluto 8 beses na sunog sa 10 subok. Makakain ba iyan? 8 beses? Tapos 3 barya ang isa. Mukhang nababaliw na siya sa pera. Itong babaeng ito, nagsisigaw pa sa kalye, pwe. Kahiya-hiya. Tama. Talagang kahiyahiya. Makakain ba talaga iyan? Nakakahiya ka. Tama. Nakakahiya talaga. Naglalako sa harap ng maraming tao. Nasaan ang dangal mo? Oo nga. Makakain ba yan? Ang mga pagkain ginawa ko. Kaya kong kainin. Kaya rin kainin ng anak ko. At pati na rin ng kapatid ko. Kinain niya nga talaga? Tungkol naman sa lasa, sa mga kapitbahay na nakatikim na, maaari po bang magsabi kayo ng totoo? Magsasabi ako ng totoo. Ang totoo ay talagang masarap. Masarap nga talaga. Masarap talaga. Ang husay ng pagkakagawa. Ginang Chu, maaari po bang pabalot ng 10 piraso para iuwi? Sige po. 10 talaga. Ang dami niyang binili. Titikim nga ako ng isa. Halikayo. Tikman nyo. Kukuha rin ako ng isa. Masarap. Masarap talaga. Chuyi, kailan ka pa naging ganito kahusay magluto? Mga kasama, masarap talaga ito. Pabili muna ako ng 2. Ako rin? Pabili. Pabili rin ako ng 2. Iuuwi ko para matikman ng asawa ko. Pabili rin ako. Bigyan mo ako ng 2. Heto na po, heto na. Huwag kayong manulak. Huwag kayong bumili sa kanya. Iniwan na siya ng asawa niya. Ang mga tinda niya ay hindi malinis. Tabi-tabi. Siya mismo ay kumakain yan. Pati ang anak niya kumakain din. Paanong naging hindi malinis yan? Tama. Lola Chen, baka naman nagsisisi ka lang na pinalayas mo ang masipag mong manugang. Sa tingin ko, naiinggit ka lang, nanggugulo ka lang dito. Umalis ka sa harap ko. Alis! Huling 20 piraso ng daok siyang steamed cake. Bilis, habang mayroon pa. Aray, nasaktan ang matandang ito. Ate, 150 barya.
Ubos na lahat ng ginawa natin ngayong araw. Inay, ang daming pera. Tiyaman na ba tayo? Ate, damihan natin ang gagawin bukas. Gagawa tayo ng 50? Hindi. 60 dapat. Huwag po. Mas mahalaga ang isang bagay kapag bihira lang. Kapag mas mahirap makuha ang isang bagay, doon mas nagkakagusto ang mga tao. Jilan, sa tingin mo ba kung 3 barya ang bawat isang rice cake, ang mga kapitbahay ba natin ay bibili araw-araw? Iyan ang masarap nga ang rice cake. Pero merienda lang ito, pampalipas gutom lang. Kung gagawing pagkain, baka manghinayang silang gumastos. Kaya naman, gagawa tayo ng isang produkto na sulit at nakakabusog, iyong gugustuhin ng mga taong bilhin araw-araw. Ate, ang Chuhan rice rings. Iyong ginawa mo noong nakaraan, masarap, sulit at nakakabusog pa. Tama. Napakatalino mo. Heto, ito ang bayad sa pagtulong mo. Ate, hindi ko po matatanggap iyan. Tumulong lang naman po ako. Kunin mo na. Kung hindi dahil sa tulong mo, sa pag-aasikaso ng lahat, ang negosyong ito ay hindi magtatagumpay. Jilan, pamilya tayo. Dapat tayong magtulungan. Ate, salamat po, napakabuti niyo po sa akin. Pagbubutihan ko pa ang pag-aaral. Gusto rin po matuto ni Xiangling para paglaki ko, kikita rin ako gaya ni Inay. Sige. Sa susunod, tuturuan ko kayong lahat. Heto, pabili ng isa. Napakasarap talaga nito. Bumalik kayo uli sa susunod. Babalik talaga ako. Ingat po kayo. Sinasabi ko sa inyo, talagang nagtagumpay na si Chuyi. May ilang tao, nasa harap na ang suwerte, pero binaliwala pa, parang itinaboy pa ang grasya. Totoo iyan. Balita ko si Chen Yuanding sa mansyon ng Marquis ng Dai ay tagagatong lang, hindi hamak na mas magaling si Chuyi. Si Lola Chen, siguradong nagsisisi na siya, ng lubos. Sa tingin ko, nagsisisi na siya ngayon. Ang galing niya, kapag natikman mo, hindi mo na malilimutan. Ingat po. Ako na ang susunod. Mayroon pa ba para sa akin? Ang negosyong ito at ang recipe dapat ay sa pamilya ko, kay Pamilya Chen. Hindi ito dapat mapunta lang sa walang hiyang babaeng iyan. Napakadaming tao sa pila ngayong araw. Balik kayo kapag tapos na kayong kumain. Tumabi kayo, tumabi kayo, tumabi kayo, Sino ba ito? tumabi kayong lahat. Ama, Chu, bakit ka nagpapakita ng mukha sa publiko rito? Alam mo bang nakakahiya ito sa ating pamilya? Paano na lang ang dignidad ko bilang si Pamilya Chen dahil sa iyo? Ginoong Chen, naibigay na ang kasulatan ng paghihiwalay. Matagal na tayong walang ugnayan sa isa't isa. Binubuhay ko ang sarili ko gamit ang sarili kong kakayahan. Hindi ako nagnanakaw at hindi rin ako nangungulimbat. Anong nakakahiya roon? Masyado kang matalino magsalita. Sabi ni Ina, gumagamit ka raw ng masasamang paraan para manlinlang ng tao. Hindi ako naniwala noong una. Titingnan ko nga kung ano ba itong ginagawa mo. 3 sentimo ang isa. Kung bibili ka, pumila ka. Ikaw. Bibili ako. Ang tekstura nito, ang lasa, malambot, madikit, at balanse ang asim at tamis. Mas masarap pa ito kaysa sa mga panghimagas sa mansyon ng Marquis ng Dai. Ang sarap! Kung makukuha ko lang, ang posisyon bilang punong tagapagluto sa mansyon ng Marquis ng Dai. Yuanding, may problema ba rito? May hinalo ba siyang kung ano? Chuyi, alang-alang sa pinagsamahan natin bilang mag-asawa noon, magbigay ka ng presyo, ibenta mo sa akin ang recipe na ito. Mabibigyan kita ng pera, mas mabuti iyon kaysa magpakapagod ka rito. Hindi ko ibebenta. Hindi ko ibebenta. Ikaw? Ginang Chu. Ginang Chu, binabati kita. Isang araw lang tayong hindi nagkita, pero mukhang napakalakas ng negosyo mo. Kahapon, bumili ako ng iyong rice flour steamed cake at matapos itong makain ng amo ko ay sobrang nagustuhan niya ito.
Ngayong araw ay pinabalik niya ako para bumili ulit at gusto rin niyang makipag-usap sa iyo tungkol sa pangmatagalang supply. Ito ang $5 na deposito. Payag ka ba? $5? $5 na pilak? Ibinigay na lang iyon sa kanya, nang ganoon kadali. Napakalaking pera niyan. Salamat sa inyong suporta. Dito po tayo at pag-usapan natin ang mga detalye. Sige po. Tuloy po kayo. Ang babaeng ito, may itinatago pa palang sikretong recipe. Gusto kong matikman. Kung anong klaseng pagkain ba ito? Lola Chen, ano bang nangyayari sa iyo? Kanina lang, hindi ba't sinabi mong ang gawa niya ay parang gayuma at gawa ng isang masamang tao? Wala namang espesyal doon. Mga rice balls lang naman iyan, sayang lang ang pera. Inay, tara na. Yuanding, nakita mo rin naman na ang malas na babaeng iyon ay masyadong mayabang. Dapat ay sa iyo ang lahat ng ito, kaya kailangan mong gumawa ng paraan para mabawi ito. Mabawi lang? Inay, masyadong makitid ang pananaw nyo. Ano pa ba ang dapat gawin? Sa palengke, nakakuha siya ng koneksyon kay tagapamili Zhao na tauhan ni Mansion ng Marquis ng Dai. Ibig sabihin nito, hindi lang ito mabebenta sa masa, kundi mapapansin din ito ng mga mayayaman. Iyan, ang tunay na halaga nito. Mga mayayaman? Hindi ba't ibig sabihin yan ay mas mahal na ito? Kaya naman, hindi natin ito pwedeng nakawin. Kailangan natin siyang pilitin na kusa itong ibigay sa atin. Anak, ang ibig mong sabihin ay Sige. Mahusay talaga mag-isip ang anak ko. Ako na ang bahala diyan. Xiangling, halika. Ito ay para sa iyo. Salamat po, Inay. Ate, kasama ang deposito ni tagapamili Zhao, ngayong araw, mayroon na tayong halos 700 barya. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking pera. Ate, salamat po. Para po akong nananaginip dahil noon wala pang naging ganito kabuti sa akin. Jilan, hindi ito panaginip. Magtiwala ka sa akin, darating pa ang mas magandang buhay. Basta't nagkakaisa tayong tatlo, wala nang sinuman ang makakaapi sa atin. Aba, kaya pala nakasara ang pinto? Dahil nagtatago kayo para magbilang ng pera. Tingnan nyo, nakabili pa kayo ng mga bagong sapatos. Ganoon ba karami ang kinita nyo sa masamang paraan? Pinsan, Chuyi, tila matapos kang hiwalayan, maayos pala ang naging buhay mo. Anong ginagawa niyo rito? Siyempre, nandito ako para kunin ang sarili kong apo. Xiangling, halika, sumama ka na kay Lola pauwi. Hindi, ayoko pong sumama. Masama kang lola. Anak ko siya at hindi siya aalis. Anak mo? Chuyi, nakalimutan mo na ba? Dahil sa kasulatan ng paghihiwalay, hindi na kita asawa sa pamilya Chen? Ang apelido ni Xiangling ay Chen at dugo ng pamilya Chen Yuanding ang nananalaytay sa kaniya. Ang desisyon kung saan siya pupunta ay hindi nasaklaw ng isang tulad mong estranghero. pinsan, si ate ang nagpalaki kay Xiangling. Si Xiangling lang ang meron siya. Hindi mo pwedeng gawin ito. Chen Zilan, wala kang karapatang magsalita rito. Ngayong araw,
Sasama ka rin sa akin pabalik. Tama iyon. Tia, ipinagkasundo na kita sa isang magandang pamilya. Ikakasal ka na pagkalipas ng 3 araw. Giginhawa na ang buhay mo. Hindi, ayokong magpakasal. Ate, Ano ba talagang balak nyo? Anong balak? Siyempre, susunduin ng mga tao ng pamilya-pamilya Chen. Si Xiangling, balang araw ay ipapadala ko siya sa mansyon ng Marquis ng Dai sa Changsha. Tungkol naman kay Zilan, dahil ito ang utos naming mga magulang at ito ang napagkasunduan. Wala kang pakialam. Anong sabi mo? Chen Yuanding, wala ka na ba talagang konsensya? At tungkol kay Jilan, hinding-hindi ko rin papayagan na ibenta mo siya. Ang ama ang nasusunod sa anak, kaya ang kapalaran ni Xiangling ay nasa mga kamay ko. Bilang panganay na kuya, ako ang tumatayong ama. Kaya ang kasal ni Zilan, ay ako rin ang magdedesisyon. Chu, sa tagal nating nagkahiwalay, mukhang pati ang mga patakaran, ay nakalimutan mo na? Tama siya. Naging masyado akong kampante. Wala ako sa modernong panahon. Hawak niya ang batas ng angkan, ang tradisyon, at ang mga patakaran na ibinigay sa kaniya ng mundong ito. Ialis na sila rito. Ayoko po. Bitawan niyo ako. Inay, ayaw maging katulong ni Xiangling. Gusto ni Xiangling ang inay niya. Inay, ate, mag-iingat ka. Anong gagawin ko? Ano ang dapat kong gawin? Walang hiya ka. Kain ka ng kain pero hindi ka naman nagtatrabaho. Dapat malabhan mo lahat ng mga damit na ito. Lola, lalabhan ko po. Pwede po bang wag niyo nang ipakasal si Tia sa matandang iyon? Anong matanda? Tiyo mo siya. Maglaba ka na. Huwag kang aasang kakain ngayong araw kapag hindi mo iyan natapos. Laisan, simula ngayon, sa iyo na ang pamangkin ko. Isama mo na siya. Ayaw kong sumama. Bitawan niyo ako, ayaw kong sumama. Ang bango naman, magandang dilag, tara na. Dadalhin ka na ng mapapangasawa mo pa uwi. Para sa ating unang gabi. Pakakasalan ni Laisan ang batang si Pamilya Chen. Hindi ba't kawawa naman ang bata? Totoo iyan. 18 pa lang si Zilan, habang siya naman ay magli-50 taon na. Talagang walang puso itong si Lola Chen. Sandali lang. Anong ginagawa mo rito? Sinasabi ko sa iyo, hindi mo mapipigilan ang kasalang ito. Ina, tulungan mo si Tia. Ipakakasal siya ni Lola sa matandang iyon. Chu, desisyon ito ni Pamilya Chen para sa kanyang anak. Wala ka na sa pamilyang ito, kaya huwag ka nang makialam. Ito ang 3 pilak na nakuha ko sa pagbebenta ng sarili ko. Nalaman ko na, 1 pilak lang ang ibinigay sa iyo ni Laisan. Babayaran kita ng 3 beses na halaga para matubos si Jilan. Ate, huwag mo na akong intindihin. Tubusin mo na si Xiangling. Lola Chen, tinanggap mo na ang dote ko. Kaya sa akin na ang babaeng ito. Hindi ka na pwedeng umurong, naintindihan mo? Sa kakarampot na perang ito, minamaliit mo ba ako? Ito ang titulo ng lupa, pati na ang kumpletong sikretong reseta ng Daoxiang steamed cake. Ang halaga nito ay dapat alam mo na. Kailangan mo lang lagdaan ang kasulatang ito ng paghihiwalay. Mula ngayon, sina Xiangling at Jilan ay wala nang kinalaman sa inyong mga pamilya Chen. Ang titulo at ang reseta ay ibibigay ko sa inyong lahat. Sige, payag ako. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko na agad. Sandali lang.
Yuanding. Ang bahay, ang reseta, at paano na ang mga pilak na ito? Inay, hindi ganyan ang tamang pagkwenta. Chu, ang iyong mga galaw ay nakikita ko. May halaga nga ang resetang ito. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga inaalok mo ay sapat lang para palayain ang isang tao. Anong ibig mong sabihin? Pumili ka sa dalawa. Si Zilan ba o ang anak mong babae? Ikaw ang pumili. Kapag nakapili ka na, lumagda ka, at pwede mo nang isama ang isa, ang maiiwan ay wala na talagang kinalaman sa iyong buhay mula ngayon. Napakasama nito. Parang sinasaksak ang puso ko sa ginagawa nila. Tama ka. Inay, Pinipili ko. Si Jilan. Tinalikuran na niya ang sarili niyang anak. Ayaw niyang magkaroon ng pabigat. Matalino nga siya. Hindi ate, piliin mo si Xiangling. Ako na ang magpapakasal. Ako ang nagpabigat sa inyo. Bata pa si Xiangling, hindi siya pwedeng pumunta sa mansyon ng Marquis ng Dai. Pakiusap. Narinig niyo ba yon? Ang binibini sa akin ay talagang tapat at mapagmahal. Bata pa si Xiangling. Hindi natin alam ang sasapitin niya sa mansyon ng Marquis ng Dai. Pero kung magpapakasal ka kay Laisan, parang tumalon ka na rin sa impyerno, masisira ang buong buhay mo. Napakagaling mo talagang magmalasakit. Sige, masusunod ang gusto mo. Inay, pirmahan na ang kasunduan. Ibigay na ang bata sa kanya. Ikaw? Xiangling, tandaan mo, mula ngayon, ang tatay mo na lang ang meron ka, ang mansyon ng Marquis ng Dai, ang tanging paraan mo para guminhawa. Apo, Alis na tayo. Xiangling. Ina, Maghintay ka, Ina. Tiyak na tutubusin ka ni Ina. Ina, mabait po si Xiangling. Kakain ako ng mabuti, mag-aaral ng mga patakaran, at maghihintay sa iyo sa mansyon ng Marquis ng Dai. Huwag kang magtatagal. Sige. Hintayin mo si Ina. Tiyak na gagawin ni Ina ang lahat para matubos ka. Ina? Ina? Ayaw kitang iwan, Ina. Xiangling. Ina, Nananaginip ka ng gising. Ang pintuan ng mansyon ng Marquis ng Dai, sa tingin mo ba ay makakatapak ka roon? Kalimutan mo na ang kahibangang iyan. Alis. Xiangling. Ina. 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 Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi dahil sa akin, hindi sana mawawala si Xiangling. Jilan. Dahil ito sa hindi tayo sapat na malakas, kaya palagi tayong inaagawan. Pero simula sa araw na ito, magiging mas malakas na ako kaysa sa kanilang lahat. At sa marangal na paraan, susunduin ko si Xiangling pabalik. Jilan, umuwi na tayo.
Lola Chen, magsisisi ka rin. Magsisisi? Sa akin na ang bahay na ito. Kayong dalawa. Lumayas na kayo sa bahay ko ngayong gabi. Huwag na kayong magtatagal kahit sandali. Ikaw, Lola Chen, napakawalang puso mo naman. Wala silang kahit isang kusing. Kung palalayasin mo sila ngayon, hindi ba't parang pinapahamak mo na sila? Tama. Manahimik kayo. Manahimik. Lahat kayo. Lumayas. Magsilayas kayo. Kung saan kayo matutulog. Wala na akong pakialam doon. Bahay ko ito kaya ako ang masusunod. Dahil sa resiping ito, bukas na bukas din ay magtitinda na ako. Mula ngayon, mamumuhay na ako sa karangyaan. At dadagsa ang pera araw-araw. Magiging akin na ang lahat. Chu, nangako ka na sa akin. Ang pagkaing ito, hindi mo na ito maaaring lutuin kailanman. Mga kapitbahay, narinig niyo iyon. Nangangako ako. Lola Chen, sana ay magtagumpay ang negosyo mo. Alis. Layas. Lumayas ka. Hindi ko kailangan ang pekeng malasakit mo. Jilan, tara na. ate, nababaliw ka na ba? Ito ang Yunmengju, ang pinakamalaking hotel sa lungsod ng Changsha. Kahit ang pinakamura at pinakamababang klase ng kwarto ay nagkakahalaga ng 300 barya. Saan tayo kukuha ng pera para tumuloy sa ganito kagandang lugar? Ate, ano po ba talaga ang nangyayari? Saan tayo kumuha ng pera para makatira sa ganito kagandang lugar? Hindi ba't ang pera at resipe ay binigay sa... Ibinenta ko ang lihim na resipe sa may-ari ng restaurant, kapalit ng $5 at ang pagkakataong tumira dito ng 1 buwan. Paano naman po ang resipeng nasa tiyahin? Ang ibinigay ko kay Lola Chen ay may binago ako sa paraan ng pagluluto at pagkakasunod-sunod ng mga sangkap, kaya ang lasa niyon siguradong hindi masarap. Sa sobrang sakin niya, siguradong babalik sa kanya ang ginawa niya. Bukas, ilalabas ng Yunmengju ang bagong produkto, ang daok siyang steamed cake. Kapag natikman na ng mga mamimili ang sa restaurant, ang peke niyang tinda ay baka hindi man lang makabawi sa puhunan. Ate, napakalayo po ng inyong iniisip. Kasalanan ko ang lahat. Jilan, anong ginagawa mo? Kung hindi dahil sa pagliligtas sa akin, hindi sana magkakaganito si Xiangling. Jilan, tumingin ka sa akin. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Para sa akin, mahalaga ka gaya ni Xiangling. Pareho kayong pamilya ko. Nasa mansyon ng Marquis ng Dai siya, pansamantalang magiging ligtas siya roon. Ang kailangan nating gawin ngayon ay maging matatag muna rito saka tayo gagawa ng paraan para mailigtas si Xiangling. Ate, ano po ang pwede kong gawin? Susunod po ako sa inyo. Pero wala na tayong resipe, ano na ang magiging hanapbuhay natin? Sino ang nagsabing isa lang ang resipe natin? Dito sa iyong ate, marami pa akong mga bagay na hindi pa nakikita ng iba. Bukas, pupunta tayo sa silangang bahagi ng lungsod. Sa silangan, puro mansyon ng mayayaman ang nandoon. Hindi tayo pupunta sa harap ng mga mansyon, kundi malapit sa mga paaralan. Ang mga estudyante at katulong doon ay maraming perang panggastos. At isa pa, mas madali silang maakit sa mga kakaibang pagkain. Doon ay mas malaki ang kikitain natin. Mas madali nating makausap ang mga tao mula sa mansyon ng Marquis ng Dai. Ano po ang ibebenta natin? Malalaman mo rin bukas, pero may isa pa akong kailangang ipagawa sa iyo. Ano po iyon? Samahan mo ako sa harap ng paaralan. Pupunta tayo roon. Para mag-market research. Market research? Bagong luto na malagkit na kanin na may manok at banggo ng lotus. Niluto ang malagkit na kanin sa sabaw ng manok, binabalot ang karne ng manok, kabute, at maalat na pula ng itlog, na barya lang ang isa, sariwa at nakakabusog, pwede nang kainin agad, hindi ka aantukin sa pag-aaral. Gusto ko ng isa. Pumila muna kayo. Pumila ng maayos. Huwag niyo akong itulak. Huwag niyo akong itulak. Bigyan niyo ako ng isa. Naaalala mo pa ba ang itinuro ko sa iyo? Thank you. Tama. Jilan, bigyan mo siya ng isa. Ako,
Paano naman ang itinuro ko sa iyo noong nakaraan? Very. Dapat ay very delicious. Hindi na kita bibigyan. Biro lang. Ibigay mo sa kanya. Bigay ko na ito sa iyo. Mag-aral kang mabuti ha. Sige po, salamat. Salamat po. Ang bango naman. Nagpapasalamat po ako sa inyong pag-alala, madam. Ipinapaubaya ko na po ito sa inyo. Huwag na po kayong mahiya, Guro. Tirhan mo naman ako. Sobrang sarap talaga nito. Oo nga. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap. Ano ang ingay na iyon sa labas? May isang babaeng naglalako ng pagkain at ako po ay nakikitang bumibili ang mga estudyante para may makain, para makayanan ang hirap ng araw-araw na pag-aaral, kaya hinahayaan ko na lang sila at hindi na pinapansin. Hindi ko akalain na ngayong araw ay maiistorbo ang inyong katahimikan, madam. Paalisin ko na siya ngayon din. Bilis. Guro. Ang paaralan ay isang tahimik na lugar. Bakit ito ginagawang palengke? Ang isang babaeng naglalako sa harap ng marami ay walang modo at kahiya-hiya. Guro? Kung hindi lang dahil sa pangangailangan sa buhay, sino ba ang gustong magtrabaho sa harap ng lahat? Ang paghahanap buhay ng isang babae ay sadyang mas mahirap kaysa sa iba. Pero ang pagkain ay hindi tulad ng tao, wala itong pinipiling katayuan. Wala itong pinipiling kasarian. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanan ng lasa nito. Ang aking ama ay naging kusinero ng palasyo. Anong masarap na pagkain ba ang hindi ko pa natitikman? Ang isang babaeng limitado ang kaalaman. Ano kayang marangal na bagay ang kaya niyang gawin? Gusto niyo bang subukan, Guro? Kung sa tingin niyo ay hindi ito masarap, aalis na kami agad at hinding-hindi na babalik. Gusto niyo po bang subukan, Master? Kung sa tingin niyo po ay hindi ito masarap, aalis na po kami agad at hindi na kailanman babalik. Pero kung magustuhan niyo naman po, sana po ay simula ngayon, huwag niyo na kaming mamaliitin dahil lang isang babae ang nagluluto nito. Bakit naman hindi? Susubukan na itong kainin ni Master. Ang kanin na ito ay punong-puno ng lasa ng sabaw at bango ng lotus. Buo ang bawat butil pero natutunaw sa loob ng bibig. Ito, sobrang lambot at sarap din ng manok na ito. Bigyan niyo pa ako ng dalawa pa? Master, bibigyan ko pa po kayo ng isa pang libre. Tingnan nyo, nagustuhan din ni Master ang pagkain. Masyado akong naging mapanghusga, Ginang Chu. Patawad po sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko lang po akalain na may ganito palang kasarap na pagkain sa tabi-tabi. Liu Ching! Madam, Sige na, bumili ka ng isa nung lotus leaf sticky rice chicken na iyon. Madam, ang mga pagkain po sa kalsada ay baka hindi malinis. Bumili ka na. Gusto kong matikman kung ano ba talaga ang lasa ng pagkaing pinagkakaguluhan ng mga estudyante at nagustuhan din ng kanilang master. Masusunod po. Madam, ito po ang bago kong gawang merienda. Tikman niyo po. Iwan mo na lang diyan. Dalhin mo rito ang biniling sticky rice chicken na nakabalot sa dahon. Opo. Malambot pero hindi nakakasawa, talagang malinamnam hanggang buto. Isang ordinaryong babae sa kalsada pero ganito kagaling magluto. Madam, Ipaalam mo sa lahat na simula ngayon kailangan ng isang order ng sticky rice chicken araw-araw. Madam, pagkain lang po iyon sa tabi-tabi. Kung palaging kakainin, baka hindi po ito angkop sa inyong katayuan. Madam, nakakuha po ako ng bagong sikretong recipe para sa golden rice cake gamit ang pinakamataas na uri ng... Tigil. Ipagpatuloy mo pa rin ang paghahanda ng mga merienda mo? Opo.
Bini-bini. Gusto talaga ni Madam na kumain ng pagkain galing sa labas araw-araw. Paano kung mas magustuhan niya ang luto sa kalsada? Ang posisyon ko bilang head chef? Hindi iyan ang ipinag-aalala ko. Ang tinderang iyon ay isang babaeng iniwan ng asawa at hindi natin alam kung saan galing ang mga sangkap niya. Ang mga pagkaing kalye, para lang sumarap, ay punong-puno ng mantika at asin. Kapag napahamak ang kalusugan ni Madam, paano natin pananagutan iyon? Maraming mantika at asin. Ang ibig niyo bang sabihin? Masarap lang ang pagkain iyon dahil sa tapang ng lasa? Eksakto. Matagal na kayo rito. Dapat niyo pang pagbutihin ang pagluluto para magbago ang isip ni Madam. Huwag mong hayaan na ang mga kahina-hinalang tao ay mapalapit kay Madam. Maraming mantika at matapang na lasa. Gusto mo ng matapang na lasa? Ibibigay ko sa iyo ang matinding lasa na hinahanap mo. Guro, Bakit po kayo mismo ang nagpunta rito, Binibining Chu? Ano po ang maipaglilingkod ko? pasensya na po sa pang-aabala. Mayroon lang po sana akong hihilingin. Ano yon? Nabalitaan ko po na matagal na ang pinagsamahan ni Naguro at ng opisyal na si Mansyon ng Marquis ng Dai at madalas po kayong naiimbitahan sa kanilang mga piging. Naisip ko po, sa susunod na pagdalo ni Naguro sa piging, maaari po bang makisuyo na dalhin ang ilan sa mga ginawa kong kakanin? Kalokohan? Gagamitin mo pa ako para lang makalapit sa mga makapangyarihan. Ang ganitong uri ng panlalamang ay hindi tamang gawain. Pakinggan niyo po muna kami, Guro. Ang anak ni ate ay ipinadala ng kanyang kuya sa mansyon ng Marquis ng Dai para maging katulong. Gusto lang niyang makatikim ang kanyang anak ng kakanin na gawa mismo ng kanyang ina. Nakikiusap po kami, Guro, pagbigyan niyo na po siya. Totoo ba iyan? Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Wala na po akong ibang paraan, ito lang ang tanging alam kong gawin. Tunay ngang kahanga-hanga ang pagmamahal ng isang ina. Nakakaawa naman ang inyong kalagayan. Sige na nga. Sa susunod na dadalo ako sa piging, ipagdadala kita ng ilan sa mga iyon. Ngunit, isang beses lang ito. Maraming salamat po, Guro. Ate, sa wakas ay makakakain na rin si Xiangling ng ginawa mong kakanin. Kapag dinala ang kakanin sa mansyon ng Marquis ng Dai, dadaan muna ito sa maraming tao, kaya hindi sigurado kung makakarating ito kay Xiangling. Kung ganoon, bakit mo pa ginagawa ito? Dahil gusto kong may ibang makatikim nito. Si Madam Shinzui. Si Madam Daiho? Nagtanong-tanong na ako, mahilig ang ginang sa mga kakaibang pagkain at napakapili niya sa lasa. Kung magugustuhan niya ang kakanin ko, magkakaroon ako ng pagkakataon na formal na makapasok sa mansyon ng Marquis ng Dai para masundo at maibalik si Xiangling sa atin. Itong palamuti sa aking bestido, bakit parang sumikip? Madam, mukhang maganda ang inyong aura ngayon. Marahil ay bumilog po kayo ng kaunti. Nitong mga nakaraang araw po, ay madalas ninyong kinakain ang malagkit na manok mula sa palengke. Ang ibig mo bang sabihin, may problema sa pagkain iyon? Heto po. Hawakan niyo po ng mabuti. Masarap ba? Masarap. Kayo po ba si Chuyi? Ipinapatawag po kayo ni Mansyon ng Marquis ng Dai. Sumama po kayo sa amin. Bantayan mo ang pwesto. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Hindi pa naman oras ng piging ng Guro. Bakit bigla namang nanghuhuli si Mansyon ng Marquis ng Dai? Ate, Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Ikaw ba ang babaeng nagtitinda ng manok na nakabalot sa dahon? Bumigat ang aking pangangatawan nitong mga nakaraang araw. Sabi ng manggagamot ay dahil ito sa mamantikang pagkain. Para lang sumarap ang lasa, ano ba ang inilalagay mo sa iyong pagkain? Madam, pakinggan niyo po ako. Ang aking malagkit na manok ay gawa lang sa malagkit na kanin, manok, kabute, at pulang itlog. Ang mantika ay galing mismo sa manok. Araw-araw itong kinakain ng mga estudyante sa paaralan. Wala naman pong nangyayaring ganito sa kanila.
Ang pagkain mo lang ang kinain ko, at ang matamis na malagkit ni Master Chen. Tawagin si Chen Yuanding. Opo. Madam, hindi po ba ninyo nagustuhan ang panghimagas ngayong araw? Chuyi, talagang nagpakita pa ang walang hiyang ito. Master Chen, ang babaeng ito ay nagtitinda sa labas. Kumain ang madam ng kanyang tinda, at ngayon ay sumama ang pakiramdam. Hinala namin ay dahil sa hindi malinis na pagkain. Ako, Madam, kilala ko ang babaeng ito. Isa siyang malayang kamag-anak na mahirap, walang alam sa tamang asal. Naghahanap buhay lang siya sa paggawa ng mumurahing pagkain sa kalsada at madalas gumagamit ng sobrang mantika para lang sumarap. Ang hindi ninyo pagiging mabuti ay tiyak na dahil sa mga ginawa niya. malayong kamag-anak na mahirap? Chen Yuanding, iniwan mo ang iyong asawa at ibinenta ang sariling anak bilang katulong. Ngayon, kahit ang pagiging dating asawa, ay hindi mo na rin kayang aminin, ganoon ba? Madam, makinig po kayo. Siguradong ang baliw na babaeng ito, dahil nakita niyang nagtatrabaho ako sa mansyon ng Marquis ng Dai, ay sadyang gumagawa ng kwento para siraan ako. Chuyi, kung gusto mong mapabuti si Xiangling, ayusin mo ang mga sasabihin mo. Hinding-hindi ko hahayaang malaman ni Madam na iniwan ko ang aking asawa at anak, kung hindi, ituturing niya akong isang taong walang dangal, at palalayasin ako sa mansyon ng Marquis ng Dai. Nagkamali po ang aking mga mata. Nagkamali po ako ng nakita. Kaya lang, ang lalaking ito ay kamukha. Kamukhang-kamukha po siya nang wala na kong asawa. Ang masamang babaeng ito, nagawa pa akong isumpa ng harapan. Tungkol sa mga lumang kwento, ako, si Madam, ay walang interes. Ang tanong ko ngayon, sa aking pagkain, ano ba talagang problema? Lakas loob po akong humihiling. Nadalhin po ni Madam ang 2 pagkain upang masuri dito mismo. Pinapaalam po kay Madam, ang itsura at amoy ng 2 pagkain ay walang pinagkaiba at wala ring nakitang kakaibang sangkap. Ito ay... Mabuti na lang at kahapon ay nagbigay ng pahiwatig ang katulong ni Madam, kaya kaninang umaga ay binawasan ko ang mantika at asukal. Madam, matagal na po si Master Chen sa mansyon. Kilalang-kilala na po natin siya. Simula nang dumating ang babaeng ito at ginamit ang kanyang mga mumurahing paraan, ay sumama na ang inyong pakiramdam. Hindi nyo na po dapat pang pakinggan ang kanyang mga sinasabi. Dahil walang napatunayan sa pagsusuri, wala na po akong maipapaliwanag. Ngunit nakikiusap po ako kay Madam na bigyan ako ng 15 araw upang ayusin ang inyong mga pagkain. Pagkatapos ng 15 araw, sisiguraduhin kong babalik ang ganda ng inyong katawan at magiging masigla kayong muli. Paano kung hindi mo magawa? Iyon ay kasalanan ng panlilinlang. At ayon sa batas ay dapat kang parusahan upang magsilbing babala sa lahat. Narinig mo ba ng malinaw? Kung magsisisi ka ngayon at sasabihin ang totoo, maaaring pag-aani ng iyong parusa. Tinatanggap ko po ang kasunduan para sa 15 araw. Kung hindi magtagumpay, handa po akong tanggapin ang parusa. Sige, kung magtagumpay ka, lilinisin ko ang iyong pangalan at bibigyan kita ng malaking gantimpala. Pero kung hindi, ang mga patakaran ng mansyon ng Marquis ng Dai ay hindi lang basta salita. Masusunod po. Ang pamamahala sa isang malaking bansa ay tulad ng pagluluto ng maliit na isda. Narinig mo na ba ang kasabihang iyon?
Isa lamang po akong hamak na babae. Ang alam ko lang ay walang maliit na bagay sa kusina dahil ang bawat subo ay mahalaga. Napakahusay, ang bawat subo ay mahalaga. Ngunit ang panlasa ko ay napakaselan. Liu Ching, Ang huling kusinera na nagtrabaho rito, dahil lamang ang hiwa sa pugo ay sumobra ng kasing lapad ng isang dahon ng kutsay at sumobra ang luto ng kaunti, kinabukasan, ay bigla na lang siyang nawala sa mansyon na ito. Ang gintong panlasa ng ating madam, maging ang Empress Dowager sa palasyo ay pinupuri ito. nitong mga nakaraang araw ay mabigat ang aking katawan at pagod ang isip. Marami na akong sinubukang mga gamot. Ang gusto ko ay hindi lang ang pumayat, kundi ang maging masigla ang pakiramdam at maging maaliwalas ang mukha. Ang iyong mga paraang pangbasa, kapag may nakita akong kahit katiting na pandaraya, Madam, ang inyong kalagayan ay hindi lang basta katabaan, kundi may mga bara sa inyong katawan, masyadong mahalumigmig at kulang sa daloy ng enerhiya para itong isang mamahaling hiyas na nabalot ng alikabok. At ang gagawin ko po ay palitan at daluyan. palitan, daluyan, Palitan ang mga mamantika at malalasang pagkain ng mga natural na sangkap, linisin ang mga bara at ilabas ang sobrang halumigmig, walang matatapang na gamot at hindi kailangang magutom. Gagamitin ang mismong pagkain upang gisingin ang kakayahan ng inyong katawan na magproseso. Mga simpleng butil at ligaw na gulay. Balak mo bang ipalit iyan sa mga mamahaling pagkain na nakasanayan ng madam? Ang simpleng butil ay pwedeng gawing espesyal at ang ligaw na gulay ay pwedeng iluto ng maayos. Ang gagawin ko po ay hayaan ng madam na malasahan ang tunay na lasa ng pagkain. Ang sarap nito ay mas higit pa sa mga pampalasa. Pagkalipas ng 15 araw, makikita po ng madam ang resulta. sige. Titingnan ko kung paano mo papalitan at kung paano mo padadaluyin. 3 beses sa isang araw, almusal, tanghalian at hapunan. Tandaan mo, dito sa lugar na ito, ang isang maliit na pagkakamali ay may malaking kapalit. Tandaan ko po. Xiangling, Jilan, hintayin niyo ako. Ang laban na ito ay kailangan kong manalo. Masyadong matigas ang itlog, maasim na ang alak at wala ng lasa. Alisin niyo ito! Magaspang ang pagkakaluto sa manok at malata na ang mga butil. Kunin niyo ito. Tungkol naman sa isda, maayos naman ang pagkakaluto. Pero masyadong karaniwan ang sarsa, masyadong maalat at malangis. Natabunan na ang tunay na lasa ng isda. Talagang nakakadismaya. Tatlong beses sa isang araw kang hindi kumakain. Sa tingin ko bago lumipas ang 15 araw, ay parurusahan ka na at mawawala na ang iyong ulo. Tama ang sinabi niya. Ang mga ugat, ang pagluluto, at ang pampalasa. Hindi ito pang-iinis.
kundi ito ang pinakatumpak na kailangan ng kliyente. Naiintindihan ko na. Ang problema ng kliyente, pagkalulong sa malalakas na lasa, magulong metabolismo, at tumataas na init sa katawan. Nahanap ko na ang ugat ng sakit. Ngayon ang kailangang gawin ay gamitin ang likas na lakas ng pagkain para ang mapiling panlasang ito ay kusang loob na kumain. Liu Qing, kapag kumakain po ang madam, mas gusto ba niya ang sky blue glaze o ang yuyayaw seladon? Sky blue kapag tahimik lang, at yuyayaw naman kapag may mga bisita. Ang mga pantal sa mukha ng madam ay dahil sa init sa katawan, kaya kailangan ng pagkaing nakakapagpakalma at nakakapagpalakas. Hayaan na. Kalahating taon ko nang ginagamit ang resitang iyon, pero wala namang nangyayari. Ang mga tigyawat at init sa katawan, pati ang gulo sa metabolismo at hormones, ay kailangang dagdagan ng mga gamot na nakakaayos ng daloy ng enerhiya. Ang sining ng pag-aayos ng pagkain, ang tamang kagamitan, at ang pagsasama ng etiketa sa pagkain. Sustansya ang magsisilbing pundasyon, at ganda naman ang panlabas. Ayusin muna ang loob bago ang labas. Alam ko na ang dapat kong gawin. 3 araw na ang nakalipas, pero hindi pa rin maayos ang mga pagkain. Chu Yi, ito na ang huli mong pagkakataon ngayon. Kapag wala pa ring pagbabago, alam mo na ang parusang naghihintay sa iyo. Naiintindihan ko po. Ang ihahain ko po ngayong araw ay sana magustuhan ninyo, madam. Ito ang golden chicken strips na may kasamang spring breeze vegetable soup. Puting paminta lang ang ginamit mong pampalasa? Opo. Ang mga sariwang sangkap ay parang isang magandang babae. Hindi na kailangan ng masyadong palamuti. Ang puting paminta ay nakakatulong sa sirkulasyon, tinatanggal nito ang lansa at pinapasarap ang lasa, na tamang-tama sa kasalukuyang kondisyon ninyo, madam. Ang ganitong kombinasyon, Hango po ito sa kagandahan ng kalikasan. Umaasa po ako na habang kumakain kayo, ay maramdaman ninyo ang presko ng tagsibol. napakasarap ng pagkain ngayong araw. Chu Yi, inaabangan ko na ang ihahanda mo bukas. Opo. Parang gumaan ang pakiramdam ko, at nawala na rin ang pamamaga ng mukha ko. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Baka dahil ito sa magandang disposisyon ni Madam. Siya nga pala, nagtatanong si Master Chen kanina, kung sakaling may gustong kainin si Madam, na mas mabigat sa tiyan, handa siyang magluto anumang oras. Maayos naman ang luto ni Chen Yuanding, pero nakakasawa na rin sa katagalan. Hayaan na muna, obserbahan pa natin ng ilang araw. Sumigla ang katawan ko nitong mga nakaraang araw. Mukhang may kakaibang galing nga si Chu Yi.
Kung mananatili siya sa mansyon bilang katulong, mukhang maganda iyon. Isang malaking karangalan po para sa kanya na magustuhan niyo siya, madam. Kaya lang, ngayon ang ika-10 araw. Bakit hindi muna natin tingnan ang resulta ng ginawa niya sa inyong katawan? Kung talagang epektibo ito, hindi pa huli ang lahat para panatilihin siya. Kunin mo ang panukat. Madam, ito. Hindi lumiit ang inyong bewang. Malambot at tila lumaylay pa ito. At, kumpara noong 10 araw na nakalipas, lumapad pa ito ng higit sa 2 daliri. Ano ang sinabi mo? Chuyi, sabi mo ay tutulungan mo akong magbawas ng timbang, pero 10 araw na ang nakalipas, bakit imbes na lumiit ang bewang ko ay lalo pa itong lumaki? Ano ang paliwanag mo dito? Madam, ito ay isang panloloko lamang. Makakasama sa katawan ang hindi pagkain ng tama, masama ang kanyang hangarin. Madam, huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng estrangherong iyan. Hayaan niyo na lang po si Master Chen ang mag-alaga sa inyo. May 3 bagay lang po akong itatanong. Madam, pagkatapos ng inyong pahinga sa tanghali, nakakaramdam pa rin ba kayo ng pagkahilo? Kumusta naman po ang inyong paghinga kapag naglalakad? At ano ang itsura nyo kapag tumitingin sa salamin? Nabawasan na ang aking pagkahilo. Bumuti na rin ang aking paghinga at ang mga pantal sa aking mukha ay nawala na nga. Ang inyong katawan ay parang isang baradong ilog. Ang unang 10 araw ay nakatuon sa paglilinis ng mga bara. Ang bahagyang pagdagdag ng timbang ay senyales na ang mga dumi ay nagiging tubig at nagsisimula ng dumaloy. Hindi ito bagong taba sa inyong katawan. Ang tunay na pagbabago sa inyong pangangatawan ay makikita sa huling 5 araw. Kalokohan. Madam, wag na po kayong magpapalinlang sa kanya. Sige, bibigyan kita ng huling 5 araw. Chuyi, tandaan mo, ang nakataya rito ay hindi lang ang iyong dangal, kundi pati na rin ang iyong buhay. Lagi ko po itong tatandaan. Maayos na ang daloy ng sikmura at pale, pero ang pinakamahalaga sa ngayon ay nang hindi nawawala ang sarap at hindi lalong nagugutom, ang matalinong pagbabawas ng pagkain. Para sa matalinong pagbabawas ng taba, ang beans ay magsisilbing karne. Ang lotus ay magsisilbing buto. Kunin ang purong sarap nito at alisin ang malangis na anyo. Ayon. Tapos na, ito na nga, ang sikretong sandata ko. Madam, napakaitim nito. Anong klaseng dumi ito? Tiyak na ang babaeng ito ay gumamit ng mga amag at bulok na beans para makapandaya? Dapat siyang parusahan ng matindi. Chuyi, ang paghain mo ng ganitong bagay ay parang paghahanap ng sarili mong kapahamakan? O iniisip mo bang madali akong lokohin?
Madam, ito po ay tinatawag na itim na jade na may ginto. Pakitikim po, madam. Itim na jade na may ginto? Ano bang klaseng bagay ito? Ang tawag po rito ay duchi. Ito ay gawa sa soybeans at mantika, na paulit-ulit kong sinubukan hanggang sa mabuo. Ang Longfeng Duchi na ibinigay ng yumaong emperador noon ay inakala kong pinakamasarap na pagkain sa mundo. Hindi ko akalain na ngayong araw ay makakatagpo ako ng masihigit pa roon. Chuyi, ano naman itong sunog? At mukhang mumurahing bagay na ito. Sa inyo po, madam. Ito po ay inihaw na berdeng lotus. Medyo malutong ang labas at malambot naman sa loob. Sakto lang ang tamis at hindi nakakaumay pagkatapos kainin. Malamig po ang katangian nito. At kung sasamahan ng sopas ng 4 na Diyos, ito ay nakakapagpalakas ng katawan, nang hindi nagdudulot ng sobrang init sa loob. Napakagaling! Bakit mo pinagtiyaga ang pag-aralan ang mga simpleng bagay na ito? Para po sa inyong kalusugan, madam, kailangang gumamit ng mga sangkap na balanse ang lasa at hindi nakakadagdag ng bigat sa katawan. Ipinagkatiwala niyo po sa akin ang inyong kalusugan at napakahalaga po ng tiwalang iyon para sa akin. Kaya naintindihan ko po na ang pagkain ay nagiging espesyal dahil sa puso at ang tao ay nagiging mahalaga dahil sa tiwala. Napakaganda ng sinabi mong ang pagkain ay nagiging espesyal dahil sa puso. Chuyi, talagang matalino ka. Ano na ang balita? Madam, ang inyong baywang ay nabawasan ng 1.5 pulgada. Pati ang braso niyo ay lumiit din. Talaga? Totoo po. Napakasaya ko. Chuyi, ang 15 araw na kasunduan, nagawa mo ito. Bilang madam, bibigyan kita ng isang kahilingan. Sabihin mo, ano ang nais mo? Wala na po akong ibang mahihiling, kundi ang hilingin sa madam na ang nasa mansyon na. Isang batang katulong na nagngangalang Xiangling. Siya ba ang batang ipinadala ni Chen Yuanding sa mansyon para maging alila? Anak mo siya, hindi ba? Madam? Alam niyo na po pala, madam. Sa talino at galing mong iyan, masasayang lang kung mananatili ka sa lansangan. Simula sa araw na ito, ikaw na ang mamamahala sa aking pribadong kusina. Ikaw ang bahala sa lahat ng aking pagkain. Maaari mo ring isama si Xiangling sa iyong tabi. Maraming salamat po sa inyong kabutihan, madam. Madam, hindi po ito maari. Ang kusina ay lugar para sa mga lalaki. Hindi dapat hinahayaan ng mga babae na humawak ng kapangyarihan. Chen Yuanding, kung sino ang gusto kong gamitin, kailan pa ako nangailangan ng utos mula sa iyo? Iniwan mo ang iyong asawa at anak, ibinenta ang sariling anak para sa sariling kapakanan, at puro kapanla lamang sa kapwa. Iyan ang pinakaayaw ko bilang madam. Mga tauhan. Makinig po kayo, madam. Noon ay sobrang hirap lang namin. Wala na kaming makain. Ang pagpapadala sa anak ko sa mansyon ay para bigyan siya ng pagkakataong mabuhay. Tapat po ako sa mansyon ng Marquis ng Dai at ang aking galing sa pagluluto ang pundasyon ng mga handaan sa mansyon ng Marquis ng Dai. Chen Yuanding, talaga bang iniisip mo na hindi kakayanin ng handaan sa mansyon ng Marquis ng Dai nang wala ka? Iniwan mo ang iyong asawa at anak, isa itong kawalan ng puso, ang iyong panlalamang ay kawalan ng katapatan,
Ang mga taong walang puso at hindi tapat ay walang lugar sa mansyon ng Marquis ng Dai. Simula sa araw na ito, laya sa mansyon ng Marquis ng Dai. Chu Yi, sinasabi ng marami na ang mga kagalang-galang na lalaki ay dapat malayo sa kusina at minamaliit ang mga babaeng nagluluto. Simula sa araw na ito, nais kitang kunin bilang madam para maging pangunahing kusinera ng mansyon ng Marquis ng Dai. Tatanggapin mo ba? Pumapayag ka ba? Madam, nakikiusap po ako na bawiin niyo ang inyong utos. Huwag niyo po sanang paalisin si Master Chen. Bakit? Nakukuha mo pang makiusap para sa kanya. Masyado siyang bilib sa galing niya sa pagluluto at hinahamak niya ako dahil hindi raw marunong magluto ang mga babae. Kaya ipapakita ko ang tunay na galing sa pagluluto upang harapin siya ng patas at may dangal. Chen Yuanding, ikaw at ako, magkakaroon tayo ng isang tunay na paligsahan sa pagluluto. Kapag natalo ako, aalis kami ng anak ko sa mansyon, hihingi ng tawad sa harap ng lahat at hinding-hindi na muling magluluto. Pero kapag ikaw ang natalo, kusa kang aalis sa mansyon at hihingi ka ng paumanhin sa akin sa harap ng madla. Ang hamon na ito, may lakas ka bang loob na tanggapin? Sige, Chu Yi. 20 taon akong nagsanay sa pagluluto at pinamahalaan ko ang lahat ng handaan sa mansyon ng Marquis ng Dai ng ilang dosenang beses. Isang hamak na babae na nagkataon lang na may kaunting ideya ang nangangahas na makipaglaban sa akin? Madam, ang hamon na ito ay tinatanggap ko. Napakahusay. Sa pagdiriwang ng Manggzong sa loob ng 5 araw, magpapapiging ako at mag-iimbita ng mga maharlika bilang saksi. Maglalaban kayong dalawa sa harap ng lahat at ang mananalo ang magiging punong kusinero ng mansyon ng Marquis ng Dai. Ang matatalo ay dapat sumunod sa kasunduan at walang bawian. Opo. Opo. Ang laban ng luma at bago ay pagdedesisyonan sa 5 round. Ang kompetisyon ng mga lasa ngayong gabi ay mukhang hindi lang tungkol sa pagkain. Si Master Chen ang haligi ng lumang tradisyon, habang si Ginang Chu naman ay eksperto sa pagtitimpla, siguradong magkaiba ang kanilang mga pananaw. Ngayong panahon ng Manggzong, ang lahat ng bagay ay namumukadkad. Para sa piging ngayong gabi, hindi karangyaan ang ating hanap, kundi ang pagiging totoo. Magkakaroon tayo ng 5 round, sabaw, isda, karne, inihaw at kanin, upang malasahan ang pagpapahalaga sa panahon at ang pagiging malikhain sa tunay na lasa. Ang mananalo sa pagkakataong ito ay magiging punong tagapagluto ng mansyon ng Marquis ng Dai at mamamahala sa lahat ng pagkain sa loob ng mansyon. Sa unang 3 round, pinapayagang magsama ng katulong sa loob ng limitasyon ng 1 oras. Simulan na! Ang unang sabaw ay parang tunog ng tambol sa digmaan. Dapat itong maging matatag, malapot at malinamnam upang makuha agad ang atensyon ng lahat. Panatilihing mahina lang ang kulo ng apoy, itong sabaw ng lotus root at tadyang ng baboy ay dapat maging kasing presko ng simoy ng hangin upang dahan-dahang gisingin ang panlasa, sa halip na biglain ito. Tapos na ang oras. Ihain na ang putahe para sa unang round. Ang sabaw. Mula sa kusina sa silangan. Ang galyang at baka soup, inaanyayahan ko po ang madam at ang mga kagalang-galang na panauhin na tikman ito. Itong soup na ito, malasa at malapot ang sabaw ng buto ng baka. Nanunuot ang lasa ng mga halamang gamot sa sabaw, napakaswabe at balanse. Dalisay at banayad ang lasa, bagay na bagay para sa isang piging. Malasa, mahusay ang pagkaluto.
At suwak sa panlasa. Salamat po, madam. Salamat po sa inyong lahat. Mula naman sa kusina sa kanluran, ang pork ribs at lotus root soup. Malambot ang lotus root, sariwa ang karne, malinaw ang sabaw at hindi nakakaumay. Alam nito kung paano magbigay ng sustansya. Ang sarap sa pakiramdam habang kinakain, hindi nakakaumay kahit kaunti. Espesyal ang soup na ito, pero masyadong magaan ang dating. Kung gagamitin bilang panimula, kulang ito sa impact. Dapat ay kahanga-hanga agad ang panimula. Gawa ng isang babae, kaya limitado lang ang kakayahan, hindi sapat ang galing. Para sa akin ay nakakaginhawa ito, bagay na pampagana. Kung ganoon, itaas na ang inyong mga plaka para magdesisyon. Itim na plaka para kay Chen, pula naman para kay Chu. Sa unang round, panalo si Chen Yuanding. Ang score ay Chen Yuanding 1, Chu Yi 0. Ang pagluluto sa piging ay hindi parang pagbuburda ng babae. Sinabi ko na sa inyo, kapag babae ang nagluto, hindi uubra. Pangalawang putahe, isda. Maaari na kayong magsimula ayon sa tema. Mayroon lamang kayong oras hanggang sa maubos ang isang patpat ng insenso. Lauli, simulan na ang trabaho. Opo. Master Wei, hiwain na iyan. Master Lu, ihanda ang mga gulay. Sige. Tapos na ang oras. Pakihain na ang mga putahe para sa ikalawang round. Isda. Ihahain na mula sa silangang kusina, pritong mandarin fish na may black bean sauce. Maayos ang pagkakaprito at malasa ang sarsa. Ngunit medyo natakpan ng lasa ng sarsa ang linamnam ng isda. Para sa isang piging, kailangan talaga ng ganitong marangyang estilo. Tamang-tama ito. Para sa isang handaan. Ihahain na mula sa kanlurang kusina. Mandarin fish na niluto sa dalawang paraan. Ang hiwa ng isda ay kasing nipis ng papel, malambot at walang tinik, kaya madaling kainin. Dalawang luto sa iisang isda, sulit na sulit ang sangkap. Talagang ipinapakita nito ang pagpapahalaga sa pagkain. Naniniwala po ako na kapag kumakain ng panatag ang mga bisita, nang hindi na kailangang mag-alala sa mga tinik, iyon ang tunay na pagpapakita ng malasakit sa panauhin. Galing sa simple ay naging espesyal, napakatalino at maalaga. Maaari na po kayong bumoto. Ang nanalo sa ikalawang round ay si Chu Yi. Tabla na ang score. Madam, mayroon po akong mahalagang bagay na dapat iulat. Ang putaheng ito ni Chu Yi ay lumabag sa isang malaking bawal. Chen Yuanding, ano ang ibig sabihin nito? Madam, ngayon po ay panahon ng anihan sa kalagitnaan ng tag-init. Malinaw na ipinagbabawal sa batas ng buwan ang pagkuha ng mga itlog ng ibon. Ngunit si Chu Yi ay naglagay ng mga itlog ng maya sa ulam. Nilabag niya ang mga ipinagbabawal sa panahong ito at sumuway sa batas ng bansa. Ganoon pala ang nangyari. Naglakas loob siyang labagin ang batas ng bansa. Talagang nilabag niya ang mga ipinagbabawal. Madam, tingnan niyo po. Madam, masdan niyo po ito. Masdan niyo pong lahat. Ito ang nagsisilbing ebidensya. Ay, mga itlog nga ito ng maya. Mayroon ng ganitong pagbabawal sa batas ng buwan. Totoong may mga itlog ng maya sa sabaw.
Ngunit paano natin malalaman kung may naglagay lang nito habang magulo para idiin si Ginang Chu? Chu, sabihin mo, saan nanggaling ang mga itlog ng Maya na ito? Madam, sana po ay makita niyo ang katotohanan. Sa nilutong isda ng inyong lingkod, kailanman ay hindi ako naglagay ng kahit anong itlog ng Maya. Siguradong may isang tao na palihim na naglagay niyan sa loob. Nagagawa mo pang magsinungaling. Kahit pa ganoon, bilang tagapagluto, paanong hindi mo man lang ito napansin? Dahil napansin mong may kakaiba, bakit mo pa rin ito inihain? Maliwanag na sumusugal ka lang, alam mong bawal pero ginawa mo pa rin. Oo nga, may punto siya. Ako po, ang inyong lingkod noong oras na iyon, ay inakalang karaniwang pampalasa lang ito. Akala ko ay inilagay ito ng katulong para sumarap ang lasa. Talagang hindi ko po alam na may ganoong pagbabawal. Kung alam ko lang po sana, hindi ko po ito ihahain. Handa po akong itaya ang aking buhay, na wala akong intensyong labagin ang batas ng kalikasan. Ang mga pagbabawal sa 4 na panahon ng batas ng buwan ay alam ng lahat ng tao, bata man o matanda. Magagawa mo pang sabihin hindi mo alam, Chu? Binigo mo ng husto ang madam na ito. Ako po, hindi po sapat ang oras ng paghahanda ko noon at inakala ko lang na karaniwang sangkap lang iyon. Puro ka lang mabulaklak na salita. Narito na ang matibay na ebidensya, ang mga itlog ng Maya ay nasa ulam mo mismo. Madam, ang babaeng ito ay nanlinlang sa nakakataas. Ang kanyang ginawa ay hindi mapapatawad. Dapat siyang parusahan ng mabigat upang magsilbing babala sa lahat. Ang batas ng bansa at ng panahon ay hindi dapat baliwalain. Sinasadya man o hindi dapat masira ang mga alituntunin. Mga kawal, dakpin si Cho, parusahan ng 80 palo at ipakulong sa piitan. Pagkatapos ng 80 palo, ay baka wala na siya. Ngunit ang dahilan niyang hindi niya alam, ay talagang mahirap paniwalaan. Napakatalino niyo po, madam. Tatanggapin ko po ang parusa. Hindi ko akalain na sa huli ay matatalo lang ako dahil sa mga simpleng kaalaman sa panahong ito. Madam, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huwag niyo pong kunin ang aking ina. Bitawan Mabuting niyo tao ako. ang aking ina. Bitawan Hindi niyo siya ako. gagawa ng masama. Ina, natatakot po si Xiangling, ina. Huwag po kayong aalis. Xiangling, makinig ka sa akin. Hindi masamang tao ang iyong ina. Kailangan mong magpakatatag. Bakit nakatayo lang kayo riyan? Bilisan niyo at ilayo ang walang galang na batang iyan. Baka maabala pa ang madam. Ina, huwag kang aalis. Ina. Xiangling. Chuyi, tapos ka na. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Xiangling. Chen Yuanding, kapag may ginawa kang masama kay Xiangling, kahit mawala na ako ay pagbabayarin kita. Ina. Huwag! Bitawan niyo ako. Huwag. Ina. Xiangling. Huwag. Hindi pa rin talaga pwede. Hindi ko sila kayang talunin. Kahit ang sarili kong anak ay hindi ko maprotektahan. Ang paglipat ko sa panahong ito, ang mga kakayahan ko, lahat ay isang malaking biro lang. Madam, sandali lang. Huwag muna ituloy ang parusa. Handa akong itaya ang aking buong dangal. Mabuting tao si Ginang Chu. Hinding-hindi siya gagawa ng masama. Maraming butas ang kasong ito. Hindi malinaw kung saan galing ang mga itlog ng ibon. Natatakot akong baka may maling paratang dito. Madam, pakiusap. Pag-isipan niyo po itong mabuti at muling imbestigahan. Guro, wag na kayong magsalita. Malinaw ang mga ebidensya at nakita ito ng lahat. Ang batas ay batas. Hindi natin ito pwedeng baliwalain para sa pansariling interes, di ba? Madam, maraming mamamayan ang nagtitipon sa labas ng mansyon. Ang pinuno nila ay nagsasabing natulungan sila ni Ginang Chu at nang mabalitaan nilang napagbintangan siya, naparito sila para magmakaawa. Oh, may ganun palang nangyayari? Madam, handa ko pong ibigay ang aking buhay. Nakikiusap po ako, pakawalan niyo ang aking hipag. Wala siyang kasalanan. Huwag. Ako na lang po ang parusahan niyo. Jilan. Huwag. Mabuting tao si Ginang Chu. Maawa po kayo, madam. Maawa po kayo, madam. Maawa po kayo, madam.
Handa kaming mga estudyante na maging saksi para sa kanya. Si Ginang Chu ay may mabuting puso at galing sa panggagamot, hinding-hindi siya magiging masamang tao. Nakikiusap po kaming suriin niyo itong mabuti. Maawa po kayo, madam. Suriin niyo po itong mabuti. Maawa po kayo. Maawa po kayo, madam. Wala pong kasalanan ng aking asawa. Maawa po kayo, madam. Suriin niyo po itong mabuti. Chuyi, Nandito po ako. ngayong gabi, dahil marami ang nakikiusap para sa iyo, ako bilang madam ay bibigyan ka ng isa pang pagkakataon. Ituloy ang kompetisyon. Kapag nanalo ka, muli kong iimbestigahan ang kasong ito para linisin ang pangalan mo. Pero kapag natalo ka, pagsasama-samahin ang lahat ng iyong parusa at agad kang tatapusin. Tatanggapin mo ba o hindi? Tinatanggap ko po. Handa kong gamitin ang buhay ko para patunayang wala akong sala. Ang walang hiyang ito, talagang sumusubok pang lumaban hanggang huli. Sige lang, sa susunod na round, patatahimikin na kita ng tuluyan. Chuyi, wag mo na sanang biguin ang madam. Xiangling Jilan, hintayin niyo ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako matatalo. Mga kababayan, maghintay muna kayo sa labas. Ang madam na ang bahalang magdesisyon. Tara na, tara na. Xiangling, tumayo ka na. Tara na. Tapos na ang ikalawang round. Ang score ay 1-1 pa rin. Ikatlong round. Karne. Ituloy ang laban. Master Wei, ang paa ng baboy. Master Hong, ang mga pampalasa. Master Lu, mga hiwa ng luya. Lauli, Master Wei, ihain na ang plato. Tapos na ang oras. Pakihanda na ang ikatlong putahe ng karne. silangang kusina. Ihain na ang nilagang inihaw na karne ng baka. Magaling. Tamang-tama ang pagkakaluto, napakabango ng karne. Kailangan ng isang piging ang ganito kabigat na putahe para maging magarbo. Kung nagustuhan niyo po, madam, ay karangalan ko na po iyon. Maganda ang forma at kulay. Malutong sa labas at malambot sa loob, napakalinamnam ng mga pampalasa. Tunay ngang nagpapakita ito ng antas ng isang malaking piging. Ihahain na ng kanlurang kusina ang paa ng baboy na may sarsa ng bulaklak ng kinsay. Mabusisi ang pagluluto sa paa ng baboy, malambot ang balat at karne, na parang natutunaw sa bibig. Napakasariwa at hindi nakakaumay, napakagaling. Kahit na mabusisi ang pagkakaluto nito, kapuri-puri ang dedikasyon sa paggawa. Ngunit kung ilalagay sa isang malaking piging, baka kulang ito sa dating, at mahirap itong makipagsabayan. Masyadong maliit ang detalye, kulang sa gara. Pakitaas po ang inyong mga plaka. Para sa ikatlong round, ang panalo ay si Chen Yuanding. Nakita mo na ba? Ang mahalaga sa piging ay ang gara at ang pagiging magarbo. Ang mga laro-laro mong pambata ay hindi uobra dito. 2 laban sa 1 na. Sa susunod na round ng pag-iihaw, hulaan mo kung paano kita tatapusin? Sa susunod na round, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na galing na dumaan sa pagsubok.
Chewie, masyado ka bang mahirap para hindi man lang makabili ng maayos na tinidor? At ginagamit mo ang basurang bakal na iyan? Hindi mahalaga ang gamit, kundi kung paano ito gagamitin ng tama. Tapos na ang oras. Pakihain na ang mga putahe para sa ika-4 na round. Mula sa kusina ng silangan, inihaw na beef shoulder. Ang pagkain ng malalaking hiwa ng karne, ang nagpapakita ng rangya ng isang piging. Malutong ang labas at malambot ang loob, may matapang na aroma ng alak. Ngunit sa malalaking hiwa ng inihaw na karne, ang pinakamahirap gawin ay panatilihing makatas ang gitna nito. Kulang ito ng kaunti rito. Matalas po ang inyong panlasa, madam? Ang malalaking hiwa ng inihaw na karne, na ito ay talagang mahirap panatilihing makatas sa loob. Ginawa ko na po ang lahat ng aking makakaya. Mula sa kusina ng kanluran, inihaw na beef diaphragm gamit ang bakal. Ito ay may bango ng pagkakadarang sa matinding apoy, at sa loob ay napakakatas at malambot. Napakagaling. Isang subo lang, malutong at makatas na. Napakasarap at katakam-takam. Napakatalino ng pagkakagamit sa bakal na ito. Pakitaas ang inyong mga plaka para sa desisyon. Para sa ika-4 na round, si Chewie ang panalo. Tabla na ang score sa 2-2. Imposible, dahil lang sa ilang pirasong basurang bakal na iyon. Talo ka na. Para sa huling yugto ng paligsahan, ang kanin ang magtatakda ng lahat. Ang piging ay parang buhay. Dapat matatag ang simula, matindi sa gitna. At ang pagtatapos ay dapat magaan sa loob. Basta tayong tatlo ay nagkakaisa, hinding-hindi na tayo hahayaang hamakin pang muli. Ate, salamat po. Magkakapamilya tayo. Dapat tayong magtulungan. Gusto rin po matuto ni Xiangling. Para paglaki ko, kikita rin ako ng pera gaya ni Ina. Sige, tuturuan ko kayong lahat balang araw. Ang mga mamahaling pagkain ay para sa anyo. Ngunit ang pagkain nakakabusog at nagpapagaan ng loob ang tunay na mahalaga. Tapos na ang oras. Ipakita na ang putahe para sa huling yugto. Ang kanin. Ipinapakita ng silangang kusina ang steamed rice na may meat sauce sa tradisyonal na paraan. Ang pagtatapos ng piging ay dapat maringal at kahanga-hanga. Kung hindi ito gawa sa pinakamahuhusay na sangkap, hindi nito maipapakita ang karangyaan nito. Napakagarbo ng mga sangkap. Bawat butil ay puno ng lasa. Napakalinamnam sa bibig. Talagang malalim ang iyong karanasan. At wala itong kapintasan. Sapat ang sangkap at lasa. Chen Yuanding, ang kanin na ito ay patunay ng iyong galing. Ang kanin na ito, ang nagpapakita ng tunay na yaman ng piging sa mansyon. Mula sa kusina sa kanluran, narito ang makulay na kanin sa palayok. Mukhang napakasimple lang ng pagkain ito. Ginang Chu. Isang laban ito para sa iyong kaligtasan. Inihain mo ang mangkok na ito ng tila ordinaryong kanin. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Para po sa inyo, madam, ang pagkain ito ay tinatawag na makulay na kanin sa palayok. Ngayong gabi, kompleto na ang 5 lasa. Hindi hangad ng pagkain ito ang magpasikat, kundi ang magbigay ng pakiramdam ng pag-uwi sa tahanan.
ang mga mamahaling putahe ay pampaganda lang ng hitsura, pero ang pagpapakalma sa sikmura at puso ang tunay na mahalaga. Pinapakalma ang katawan at pinapanatag ang kalooban. Ito po ang tunay na layunin ng pagkain ito. Ang likas na lasa ng mga butil at ang linamnam ng sarsa ng karne. Simple, pero nakakagaan ng pakiramdam at talagang nakakapanatag. Ang pagkain ni Master Chen ay puno ng karangyaan. Ito ang sukdulan ng kasaganaan. Samantalang ang pagkain ni Ginang Chu ay gumagamit ng mga butil para pakalmahin ang puso at ibinabalik ang tao sa kapayapaan. Narinig nyo ba? Sinabi niyang ako ang sukdulan. Master Chen, sa mga sinabi ko kanina, ang iyong pagkain ay hanggang sa panlasa lamang. Pero ang pagkain ni Ginang Chu ay umaabot sa kapayapaan ng katawan at puso. Ang pagkakaiba ng antas nila ay wala sa mga sangkap, kundi nasa puso. Anong puso ang sinasabi nyo? Nagluluto lang tayo. Huwag na tayong gumamit ng mga mapagkunwaring salita at mga pampalito. Pakitaas po ang inyong mga marka upang mapagpasyahan na ang lahat. Ipinahahayag ko na ang nanalo sa kompetisyong ito ay si... Ang nanalo sa paliksahang ito ay si Chu Yi. Ang kabuang puntos ay 3 laban sa 2. Salamat po, Madam. Salamat po sa inyong lahat. Hindi maaari. Hindi maaari? Paano ako natalo? Paano ako natalo sa isang mangkok ng mumurahing kanin na may sarsa? Ipinapahayag ko na sa gabing ito ng piging, ang nanalo sa paligsahan ay si Chu Yi. Madam, kasasabi niyo lang po na masarap ang niluto ko, na magarbo ang pagkain ko? Papaanong nangyari ito? Ang pagkain mo ay puro forma lang. Ang pagkain ni Chu Yi ay may puso. Ang husay sa pagluluto ay nasusukat sa init ng pagmamahal na ibinibigay mo. Ikaw, diyan ka natalo. Madam, tapos na ang laban. Ngunit ang kasalanan ng paninira at pagpaparatang ay dapat nating imbestigahan para lumabas ang katotohanan. Ulat po, Madam, nakakita po kami sa kwarto ni Chen Yuanding ng mga hindi pa nagagamit na itlog ng ibon. Umamin na rin ang taong ito na inutusan siya ni Chen Yuanding na bumili ng mga itlog bago ang paligsahan at bago ihain ang pagkain ay inihalo ito sa isda ni Ginang Chu. Narito na ang lahat ng ebidensya at saksi. Madam, hindi po ganoon iyon. Wala po akong kasalanan. Wala po akong kasalanan. Siguradong may naninira lang sa akin. Nahuli ka na sa akto? At nagagawa mo pang magsinungaling? Na nagkamali lang po ako. Hindi ako makakapayag. Madam, pakiusap po, Madam. Isaalang-alang niyo po ang maraming taon ng pagsisilbi ko. Tumahimik ka. Masyado makitid ang isip mo at napakababa ng iyong mga gawain na wala na sa iyo ang pagiging isang kusinero at ang pagiging isang mabuting tao, mga tauhan. Si Chen Yuanding ang utak nito. Alisin siya sa listahan ng mga kusinero, parusahan siya ng 100 hampas, palayasin sa Changsha State at kailanman ay hindi na muling makakapagluto. Ang mga kasabwat na katulong sa kusina ay 80 hampas at palayasin din silang lahat. Opo. Hindi, Madam. Madam, wala po akong kasalanan, Madam. Chu Yi, ngayong lumabas na ang katotohanan, malinis na ang iyong pangalan. Ang posisyon bilang punong kusinero ng mansyon ng Marquis ng Dai ay karapat-dapat para sa iyo. Salamat po sa inyong hustisya, Madam. Magtiwala po kayo sa akin, hindi ko po kayo bibiguin. Ikaw mismo, sa pamamagitan ng iyong galing at ng iyong puso, ang nagwagi sa lahat ng ito, sana ay panatilihin mo ang prinsipyong ito. Ngayong araw ay ipinapahayag ko na si Chu Yi ay itinalaga bilang punong kusinero ng mansyon ng Marquis ng Dai na mamamahala sa mga piging at pagkain. Chu Yi,
Maraming nakatala sa aklat na ito tungkol sa mga nawawalang sinaunang recipe at prinsipyo ng pagkain. Ibibigay ko ito sa iyo, umaasa ako na sa iyong mga kamay ay mapapanatili ang sinaunang lasa at makakagawa ng bagong yugto. Salamat po sa inyong regalo, Ginang. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Ang narating mo sa araw na ito ay dahil sa sarili mong kakayahan. Ano ang plano mo sa hinaharap? Gusto ko po na magpatuloy sa pagluluto upang ang mga nakalimutang sinaunang lasa ay maipagpatuloy at maipasa. Napakahusay. Ang mga pintuan ng mansyon ng Marquis ng Dai ay laging mananatiling bukas para sa iyo. Shuyi, sana sa iyong panahon ay hayaan mong ang mga sinaunang pagkain ito ay muling magdingding. Mga best, may nahanap akong isang napakagandang shop. Chuxiang Shiji. Ang mga bagong putahe na inilabas ng Chuxiang Shiji ay nagmula sa isang piging libu-libong taon na ang nakalilipas. Halika, kapanayamin natin ang ating boss na si Teacher Chu. Teacher Chu, may tanong ang ating mga followers, ang pangunahing tampok ng inyong shop na sinaunang lasa sa makabagong panahon? Kung ikukumpara sa ibang mga retro na kainan, ano ang pinagkaiba nito? Ang kaibahan nito ay maaaring hindi sa pagkain kundi sa puso. Ginagamit namin ang karunungan sa pagkain mula sa 2,000 taon ng Western Han upang lutasin ang mga problema sa kasalukuyan. Halimbawa, kung paano hahayaang pakalmahin ng pagkain ng katawan at isipan, hindi kami nagmamadali, hangad namin ang katotohanan. Ang konseptong iyan ay mukhang napakaganda nga. Pero paano natin ito gagawing katanggap-tanggap para sa mga kabataan? Hahayaan nating ang resulta ang magsalita. Halimbawa, ang inihaw na isdang yinggo na ito ay ang aming eksklusibong Mawangduihan Barbecue. Kuya Aze, subukan mo ito. Pagkatapos mong kumain, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin ng ganap na kaginhawaan. Talagang inire-recommenda ko ito. Hindi ito scripted. Guminhawa talaga ang pakiramdam ng tiyan ko. Mukhang masarap iyan. Napakabango, gusto ko ring makatikim yan. Susubukan natin iyan kapag may pagkakataon. Teacher Chu, kung gagamit ka ng isang pangungusap para bigyan ng lahat ng dahilan para pumunta sa Chuxiang Shiji, ano ang sasabihin mo? Hindi lang ito basta pagkain, kundi isang dialogo ng panlasa na tumatawid sa 1,000 taon. Ang tunay na masarap na pagkain ay ang pagrespeto sa mga sangkap, ang katapatan sa pagluluto, at ang hindi kailanman pagkawala nito. Sa gitna ng pagbabago ng sibilisasyon. Mahusay ang pagkakasabi mo. Napakagaling ng sinabi mo.